Book of Revelation, ito yung huling aklat ng Biblia na makikita natin ang kwento ng Panginoong Jesucristo. Mula Genesis hanggang Revelation, yan ang kwento. Diyan nagtapos ang kwento ng Panginoon. Pero yan, kung makikita mo, that is only in the Bible that says, tapos ang kwento. Pero hindi, kung titingnan mo ang Revelation, is just the beginning. So ito lang, papakita sa atin ngayon, gaya na sinabi niya, ako ang una at ang wakas. So siya yung huli. Siya yung una, siya yung huli. Wala, is the Alpha and the Omega. Ang ibig sabihin ng Revelation na aklat na yan, no, English lang yan na salita na Revelation, pero yan ay galing sa salitang Greek word na sinasabing Apocalypse. Yan. Is the God's like and love. John calls followers of Jesus share to God's his own life and love by devoting themselves to loving one another. And he said that all legitimate teachers will share the truth about Jesus and the cross, love others sacrificially and spread love and like rather than fear. So he also reminds believers to be generous and to be hospitable. That is partnership and fellowship. And I call it koinonia. In 1 John 5:20, and we know that the Son has come and has given us understanding that we may know him who is true and we are him who is true and his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So to know Jesus is to know God, creative life, giving others-centered love. Our relationship with God restored through Jesus Christ. He has chosen not to exist without us. This is the perfect love of God. Jesus in him, there's no fear, but cast out all fears. His love is our victory. So we must walk in the light because he is in the light. 1 John 1:7, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. So to make the story short, love Jesus in all that and not of this world, right? And in 1 John 4:4, it says, you, dear children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than who is in this world. Jesus reign in you and don't let this world or things of this world rules over your life because Jesus said, my kingdom is not of this world. Yun lang ang tandaan natin. Huwag tayong maging katulad ni Pilato. Narinig na sinabi ni Jesus na, my kingdom is not of this world. Tapos tatanungin niya, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Yun na ang katotohanan. Na ang kaharian ng Panginoong Jesucristo ay hindi itong mundo. O wala dito sa mundong ito. Kaya huwag mong mamahalin ng mundong ito, kundi mahalin mo siya. Yun lang yun. Simple message. It's very clear. Pero ang tao, hindi kayang liwanagan. So, tayo diretso. Yun ang partnership sa atin ng Panginoon, yung pag-ibig niya, yung relasyon niya, yung ilaw niya na kailangan maisapamuhay natin dito sa mundo. Kasi sino magre-represent kay Jesus? Yung cross? I don't think so. Christ is in you. You should represent, not the cross represent that Jesus. The cross represents the death of Jesus Christ. But you are the one that needs to be ambassador of Christ. Ano masasabi ng cross na simbolo lang? Wala. Diba? Pero kung kayo ang magsasalita, mapapamuhay nyo ang kanyang salita, you're exactly representing Jesus. And that is your partnership in the Lord. Are you partner with God? Koinonia ang tawag doon. Diba? So let's go to this koinonia more. Ito, tungkol din sa koinonia itong Revelation. Kung titingnan nyo to, makikita nyo sa huli. Ano yung pinakahuli niyan? John saw the vision, the bride and the groom. The heaven and earth marriage. Kinasal ang langit at ang lupa. Imagine mo, anong simbolo nun? Become one in Jesus. Become partner in Jesus. One, at the end of the story, his story is our story. Amen? Now, to make this introduction to you, ayan po, si Jesus Christ is the Alpha and Omega. Pinakita ng Panginoon diyan or pinaparinig ni John sa atin na sinulat niya yan. Itong Book of Revelation ay para sa mga iglesia noon.
7 iglesia yan na pinakita niya diyan. Pero yan ay tumutukoy din sa panahon natin. Anong klaseng iglesia ka? Do you know that you are the church of God, right? Hindi building ang church. Kayo ang church. Kayo ang iglesia. O anong klaseng iglesia ka? Ayan ang tanong. So ito makikita natin lahat. Hindi ko lahat babasahin yan kasi para magdire-diretso tayo. So to make the story short, that is the introduction. Isinulat ito para sa iglesia. So unang-una, makikita mo dyan maraming 7 churches that you can look at na masasabi na para maintindihan natin ano bang gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So makikita mo ang 7 is a symbol of completeness based on 7th day of or what I call Sabbath day, yung pampitong araw na pahinga, 'di ba? Yun ang 7, yun ang sabi natin, ito yung number ng Diyos. 'Di ba? The 7 because this is the 7th day, this is the day of the Lord. The 7th day is the 7th. So inako lang yun doon. So but it's a symbol of knowing that we're connected with God on the 7th, right? So of course, wag yung anuhin na itong number na to malas. Walang ganyan. Kasi lahat naman ng number ginawa ng Panginoon. But pinili lang niya yung 7 araw na pahinga at yun ang kanyang araw. Amen? So you will see of the 7, every part of this book, first written 7 churches. So ano ito yung mga 7 churches? Number 1, kung makikita natin, ayan, nakita na unang-una ay yung churches ng Ephesus. Ano ba itong church ng Ephesus? Ang church ng Ephesus ay inabandona niya ang kanyang pagmamahal kay Kristo at ang mga turo ni Kristo sa kanyang buhay. Na-abandon niya. So how many of us today at Christian na maraming nag-abandon sa turo ni Kristo? Marami, no? Nakikita natin yan. Hindi ako magpapangalan. But the church of Ephesus is an Asia prominent commercial and cultural center. So Christ's letter to the church of Ephesus praises the congregation for its deeds, hard work, and perseverance, and for rejecting false prophet. Ito yung time na makikita mo na yung pag-reject ng mga Ephesians na hindi mo makita na although sila ay yung pinastol ni Paul, 'di ba? Pero ni-reject nila sa huli ang Panginoon. Today makikita natin sino ba yung mga nag-reject sa turo ng ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Marami. Yung tunatanggi na ang Kristo ay Diyos. That is rejecting the teachings of Jesus Christ, abandoning the Christ love. Yung mga sinasabi na makikita mo na naniniwala sila kay Kristo pero hindi ginagawa ang kalooban ng Panginoong Hesukristo sa buhay nila. And that is rejecting. Now, ano ang significant nito sa atin, di ba? Ngayon sa atin. Are we gonna stay in Christ's love? Are we gonna stay in teachings of Christ? In our love for Jesus, despite of all the things that we're going through in life, na minsan mawawala ka dahil hindi ka naman talaga nagtitiwala sa Panginoon. Kung may problema ka, hindi mo kailangan umalis o hindi mo kailangan hindi makipag-fellowship. Kailangan ko ng time para sa sarili ko. No, you don't have to do that kasi lalo lang gugulo ang isip mo pag mag-isa ka mong idinilyan. Ibigay mo sa Panginoon. If you want to rest, you have all the time to rest. But your fellowship in Jesus, wag mong kakaligtaan. Diba? If you love the Lord, yun lang ang sinasabi ko. Diba? Hindi mo kayang i-deal kasi marami kang gustong ipaalam. Pero kung sasarilinin mo yung kapatid, mabibigo ka. Kaya wag mo sarilinin. Diba? Pangalawa, ang church ng Pergamum. Ano ba yan? Pergamum? Yeah. Yung Pergamum, the church of the Pergamum is that compromises belief. Ito na yung mga kino-compromise yung paniniwala nila. Diba? Yung sinasabi ko, okay lang yan.
sabi ko sa iyo, pag alam mong hindi tama, hindi okay. Alam mong hindi sa salita ng Diyos yan, hindi okay. Oh, 'di ba? Sinasabi sa akin na marami na meron kang mga ginagawa, pastor, na hindi tama. Kasi nga, bakit ka nagda-drive? Wala ka namang lisensya. Meron akong lisensya, expired lang. Pero meron akong lisensya. Pero ngayon, hindi na expired. Na-restate na. O, di ba? Amen. Praise the Lord. O, mga ganoon. Hindi compromising yun. Ginagawa ko lang kung alam, kasi kung ito yung mag-compromise. Alam mong merong law na mag-stop ka kapag red, tapos hindi ka nag-stop. Kasi meron nakikita ako no turn on red. Pero yung mga tao nagti-turn pa rin. O, hindi sila sumusunod sa law. Sila yung hindi sumusunod sa law. Kahit na may driver's license sila na hindi expired, sila ang lumalabag sa law. Ako hindi. O, kahit na expired ang law, ang aking lisensya, pag nakita kong no turn on red, hindi ako magti-turn on red. Oh, di ba? O sinong sumusunod sa law? Ako na expired ang aking lisensya o sila na hindi expired ang lisensya nila pero nakita nila no turn on red at nag-turn sila. Oh, yan ang sinasabi ko. Breaking the law. Sabi na, pastor, you compromise kasi hindi expired yung pero nagda-drive ka. Alam ni Lord. God knows my situation. I just do this for the sake of to glorify God. But again, I don't compromise things like that. Diba? Kung alam ko naman na hindi tama, hindi ko gagawin. Hindi naman ako, sabi lang ng law niya na diba? So anyway, this is the thing. Maraming compromising na ginagawa natin. Diba? Diba okay lang kumaryoke, tumiktok. Sabi ko, okay lang yan, basta glorifying God. Diba? Pero when you lead to the compromising, I don't think it is okay. Yun lang ang sinasabi ko. You know your boundaries, right? Kailangan hindi tayo maging katulad ng mga Pergamum sa pagdating ng Panginoon. That's how we apply today. Kasi baka madatnan ka na ganyan, kawawa ka naman. Kahit na sabihin mong naniniwala ka sa Diyos, maiiwan ka, kapatid. Number 3, si Thyatira. Yan. Thyatira. The church that follow false prophet. Kilala nyo na mga yan. Hindi ko na kailangan banggitin, no? Yung mga false prophet. Ako, sinabihan ako sa Facebook. Talaga. Pinost talaga. You are the false prophet. Sabi. Hindi ko tinanggal. Bayaan ko yung mga tao makita na false prophet ako. Sabi niya, bahala sila. Yung mag-comment ka dyan kung gusto mo na false prophet ako. Pero alam ko, hindi ako false prophet. Kasi sinusunod ko yung salita ng Panginoon. Sinasabi ko yung katotohanan at hindi ako nagpapaligoy-ligoy. Direct to spot. Kung nagkasala ako, sinasabi ko rin. Kasi ang mga false prophet, hindi sinasabi ang kanilang mali. Puro sila righteous. Ako ang tama. Talaga. Di ba? Yan ang mga false prophet. They see themselves as a self-righteous. Sila ang tama. Yung mga false prophets, sila yung mali. Di ba? Ako hindi ko sinasabi na palagi akong tama. Kaya nga sinasabi ko, the Lord's grace in me. Kasi I depend on His grace. Kasi grace is sufficient for my weaknesses. Kung alam niya ang kahinaan ko, mag-work yung power niya. Pero kung hindi mo ipapaalam, tama ka naman Hindi ka naman mali di okay lang. Hindi mo kailangan ng grace. Hindi, ako sabihin ko sa inyo, kailangan kong grace every day. Kasi alam ko, mahina ako. Pero hindi ko sinasabing mali ako. Hanggat maaari, ginagawa ko ang matuwid. Ngayon, kapag sinabi mo na ako ay mali, nasa sayo yan. Sino kaya ang may kailangan sa atin ng grace? Ikaw o ako. Di ba? So, ayan lang po. Simple lang. Kaya wag niyo ariin na kayo ay righteous, sila mali, tayo tama. No. I'm not saying na, alam mo kung saan ka. Alam mo saan ka lulugar. Kaya kung sabihin mo na tama ka, mag-pray ka muna. Kung ipagpipilit mo sa kapatid mo na ikaw ang tama, mag-pray ka, kapatid. Kasi baka mali ka pala.
Diba? Mapahiya ka sa bandang huli. Ayaw mo naman mangyari yun, diba? So, but these are the things that the false prophet does. Unang-una, ililigoy ka nila sa katotohanan. Yung kukuha ng simpatiya yan. Oo, ganyan yan, ganyan. Talaga? Yeah. Alika, sama ka na lang sa akin, wag dyan. Kasi false prophet yan. But who's the false prophet really? Ako, hindi ako nagganyan eh. Sumama ka sa akin. Actually, kung saan kayo, actually ako ganito, kung saan ka mag-grow, doon ka. Diba? Instead na sama ka sa akin, that is false prophet. Ako, sinasabi ko yan kasi naranasan ko. Kasi pag sinabi sa akin, meron na naman, na last week may nagsabi sa akin yan, na hindi ako mag-church dyan kasi ganito, ganyan. Kung saan po kayo inanon ng Panginoon na palagay mo doon ka mag-grow sa Panginoong Jesucristo, doon ka. Basta wag mong kalimutan si Jesus, kalimutan mo na ako. Basta wag lang si Jesucristo. Amen? And then, sino ang false prophet? Yung false prophet, yung hinihila. Pero ikaw, inaayaan mo lang. Look at what Jesus did sa isang mayaman. Paano kita ipa-follow, Lord? Ang sabi ng mayaman. Sabi na, iwanan mo lahat yan. Ibigay mo, pagbenta mo lahat ng kayamanan mo at pagkatapos, ipamigay mo sa mga nangangailangan. Hindi lang basta pamigay mo, nangangailangan. Kailangan may wisdom kung mamimigay ka. Diba? Hindi mo basta-basta pamimigay yung pera mo. Basta may wisdom, yun nangangailangan, sabi ng Panginoon. At pagkatapos, sama ka sa akin. Hindi niya maiwan. Pinilit ba siya ni Jesus? Sinabi ba ni Jesus, sige, pag di ka sumama, hindi ka mapupunta ka na yung impyerno? Hindi niya sinabing ganyan. Dayaan lang niya. Pero yung mga iba namimilit, sama ka na lang sa amin kasi yan, sisirain niya yung tao para sumama sa kanya. Nakita nyo? Yan ang church ng tira-tira. Tira-tira. Tira-tira sila eh. Di ba? Kaya sabi ko, tira-tira na lang. Para matawa naman kayo. Di ba? Tumitira. Yan, kasi puro tira eh. Tama din man yan, di ba? Yeah. Ang pangapat, yung church ng mga sardinas. Ito na naman. May sardis pala. Ito na mga church ng mga sardinas. The church that is spiritually dead. Ayan. Kaya nga sardinas sila kasi patay. Patay yan eh. Nasa sila, dilata. Nakadilata sila. Hindi po, I'm not joking, but this is, hindi naman siguro. Pero tingnan mo, nakakatawa ng isipin, no? Bakit sardis ang church nila? Sa atin, sardinas yun eh, di ba? Espanyol actually is sardinas, may ibig sabihin dilata. In dilata, yung a fish in can. Yun eh. So, kaya sabi ko, yan ang mga patay na naglalakad na iglesia. Alam mo bakit patay yung mga church na yan? Alam mo bakit sila patay? Kasi hindi sila buhay. Pinapatawa ko lang kayo. Hindi, kasi ang patay na church, ganito po. Ang patay na church ay yung pong mga tao na makikita mo na alam nila ang salita ng Diyos pero wala silang ginagawa. Sila'y patay. Sila'y mga sardinas. Nandun ka lang nakakulong sa lungga mo kung saan ka sa komportable. Pero out of your comfort zone. Ako alam ko na I admire at Sister Jackie sa totoo lang kasi nakikita ko yan nagpo-post ng Facebook, 'di ba? Pero hindi niya kinakalimutan ng church. Alam mo, yan ang sabi ko, hindi siya patay. She's doing what it needs to do. At the same time, she's leveling herself. Yung nag-reincarnate siya sa tao. Like what Jesus did, di ba? Nagpaka-slave and obey his father. He humbled himself. And to reincarnate to people. Yung kumbaga, hindi siya tao pero nagpakatao siya. At hindi lang siya nagpakatao, kundi nag-slave siya, nagpaka-alipin siya. Di ba? Yung hindi niya kinakalimutan yung parte niya na bilang isang Diyos, but at the same time, hindi rin niya kinakalimutan kung ano yung mission niya. Nakita niyo yung balance lang. So hindi siya sardinas. Yan, hindi siya yung nandun lang. Kasi sabi nga nung alam mo,
may tanong ako sa iyo, sabi nung lolo ko one day. Sabi ko, ano yun, lolo? Alam mo ba kung anong isda ang tanga? Sabi ko, ano po, tilapia? Sabi ko, kaya po yung tilapia. Hindi, sabi niya. So, nanghula ko na ng hula. Kung ano yung hula ko. Hindi rin, sabi niya. So, ano po? Sabi ko, di yung nasa lata. Tanga. I'm sorry po sa aking word. Pero yan, kasi kung bakit sila nandoon eh. Di ba? Nagko-comedy ako pero this is a new thing for us probably, right? So dito pa lang tayo sa church, mahaba pang pag-uusapan natin. So anyway, panglima, ito yung church ng Laodicea. Yan. Ito naman yung mga lukewarm. Alam niyo yung mga lukewarm, di ba? So ito mga sala sa lamig, sala sa init. O kapag mainit, may party doon, sige, punta tayo. Pag may walang party ang church, walang kaganapan, hindi tayo pupunta. Sala sa lamig, sala sa init. Hindi tayo. Kung hindi mo, alimbawa, isa rin na example ng sala sa lamig, sala sa init, yung mga kapag wala kang gana na mag-church, kahit na meron kang time, hindi ka mag-church. Kasi wala kang gana eh. That is sala sa lamig, sala sa init. Kasi alam mo, when you have the moment with the Lord, ito yung pagkakataon mo, kapatid. Kasi tandaan mo, kapag sala sa lamig ka, sala sa init, baka madatnan ka ng Diyos sa sala sa lamig. Pag nalalamig ka, anong sabi ng Panginoon? Oh yes. Pag ganyan ka, sala sa lamig, sala sa init, isusuka ka niya. Sino dito? Ako, nagkakape kayo sa Caribou, di ba? Isa lang naman, dalawa ang choice sa Caribou. Hot or cold. Amen. So dapat tayo ganun din. It's either we're hot or cold. You know? Kasi pag madatnang ka ng Diyos, sala sa lamig ka, sala sa init, baka maiwan ka rin. Mm-hmm. So, ito yung pang-anim, ang Smyrna. So yung Smyrna, it's powerful to look at. Ang Smyrna is that church that remains faithful despite of persecution. Ibig sabihin dyan, yung mga tayo, nagsasuffer tayo. Di ba? Minamaliit man tayo o ayaw na tayong maging kaibigan dahil sa ating pananampalataya. Meron bang ganon? Ako, naranasan ko yan. Meron akong dating kaibigan ko kapag nung hindi pa ako active sa church, alam niya, kapag may party sila, inuman, palagi akong imbitado. Ngayon, wala na kahit isang imbitasyon. Hindi ako maimbita kahit magsabi lang ng, pag-pray mo naman yung pagkain. Ay, pupunta ako pag sinabi niya yun. Di ba? Hindi ko naman tatanggihan kahit ano pang klaseng party yan. Tulad nung pinuntahan namin ni Kuya Bonnie, puntahan mo to, pag-pray mo daw yung pagkain nila. Sige po. Pag-pray ko, kahit may inuman doon, mga party nila, hindi ko alam anong klaseng party yon, pero at least nagawa ko yung dapat kong gawin. I pray for the food, I pray for the person na nag-celebrate ng birthday. That's it. Diba, Ate Gloria, si Manang Naning, kasama ko yan sila sa Shakopee. Inimbita kami sa inuman at saka karaoke party, birthday party, diba? Pero ginawa namin yung dapat. Pinag-pray namin yung may birthday, at the same time, pinag-pray namin yung pagkain, at saka kami umalis. Di ba? Hindi nga ako hinimbita kahit ano eh. Ang dami nga pinapasang Red Horse at saka San Miguel Beer. Hindi man lang ako, nilalampasan ako. Pero si Tatay Rick inoperan. Pero sabi ni Tatay Rick, alam mo yan, so they know me. They know me na alam nila na sigurado tatanggihan ko lang din naman. But it's good na aware sila. And that's how you make a difference. Yan ang mga Smyrna. Talagang pinapakita nila na kung sino sila sa Diyos. Hindi sila nagko-compromise. They are faithful to God. Yan tayo dapat. Di ba? So, ayan po. At pangatlo, at ang pinakahuli, ang mga taga-Philadelphia na church. The church that patiently endured despite weaknesses. When you are suffering, when you are going through something, when you are in trouble, maraming problema, 2 buwan na walang
pera o walang binibigay na SSS katulad ni Ate Gloria. Yung testimony mo kanina, Sister Nayel, yung testimony mo, Sister Sally, those are the example na despite of all of those things, are you still standing for your faith in Jesus? And that is what we should be like. Ayaw natin yung 5 nakalipas, yung mga pula na yan. Huwag tayong maging ganyan. Kasi pag nadatnan tayo ni Jesus na ganyan tayo, maiiwan tayo. So itong 2 dilaw, yan ang nakapumanig. O hindi po ako namumulitik. Nakasabihin nyo, makadilaw ako. Hindi. Sinasabi ko lang po yan na ine-emphasize ko lang ano yung pinagkaiba. So, di ba? So ngayon, makita natin yung may 7 yun, 7 churches. Kasi yan dyan talaga tinukoy ang revelation para doon sa mga churches. Hindi lang noong panahon ni John, kundi itong panahon natin. So ngayon, meron mga 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls na nandiyan sa ano. Ano yung mga kahulugan yan? Mag-Bible study kayo. Pag-usapan natin yan. Mahaba yan, sabihin ko sa inyo. Pero bibigyan ko kayo ng little things. The seals, ang yung 5 seals, bago yung 6 seals, puro ito'y warning. Diba? At pagkatapos sa 6 seals, lumabas ang dragon. No, yung beast. Lumabas. At sa pang-7 seal, ang lumabas ang the Lamb of God. Oh, yung the scroll. Mamaya pa titingnan natin ang ibig sabihin ng the scroll na yan, no? So itong the scroll na to, na sinasabi diyan, yung the last, hindi ko na sasabihin sa inyo yung ano yung mga 5th seal or the 6th seal. So yung definitely yung 6th seal yung demonyo. Di ba? Itong 7th seal, ito yung pangako ng Panginoon sa mga mananampalataya. Kung gusto nyo mag-Bible study tayo. Yan, pag-aralan natin yung mga yan. So, napakahalaga. Pero bibigyan ko lang kayo ng ano. So, the 7th seal is the symbol in Daniel chapter 7 na makikita mo that John sees God's temple and the martyrs by the altar. He told the measure and set them apart, and it's an image of protection. But then the outer court of the city are excluded and they get trampled down by the nation. John, following the tradition of Jesus and apostle, will all use the new temple as a symbol for God's new covenant people. So yung last scroll is the promise of God for us to be protected from the enemy. Oh, wow. Di ba? Yung pala yun. Oh, hindi, meron pang malalim dyan. Pero hindi ko sasabihin na na kung ano yung the deepest point of those things. Kasi on the deepest of those things, meron pang 2 witnesses prophecy. It's a symbol of lampstands. Churches, number 1, ito yung literal prophets na sinisimbolo yung 2 witness na nakatayo na witness ng Panginoon. Ito yung mga, sabi nila si Moses and Elijah. Pero this is also a symbol of the church's prophetic role, calling out idolatrous nation and rulers to turn back to the one true God. Diba? Then the beast appeared and conquers the witness and kills them. And then God brings them back to life and vindicates the witnesses before their persecutor. The end result is that may among the nation finally do repent and give glory to the Creator God in the day of the Lord. So, sa araw ng Panginoon, lahat siya magre-repent. Sana kasama yung pinsan ko, sana kasama. Yun, di ba? Pero tayo hindi natin mararanasan to. Kasi we are already, what? Protected from the works of the enemy. Yun po yung 7 seal. Meron pang mas malalim. Ay, meron pa, oo. Di ba? So sasabihin ko sa inyo that this is God's warning. The seals and trumpets did not generate repentance among the nation. Sa totoo lang. Kasi kung titingnan mo, ang 7 trumpets, the sound, yung pang-5 sound, yung 5 sounds ay mga plaques, yung mga sumpa o curse, yung doon sa Moses time. Di ba? Bago sila nakalabas, bago sila lumaya sa mga Ehipto. Inulit lang yun, pero mas malala. Pero hindi nag-repent ang tao. Actually, ang nagpa-harden ng heart sa Pharaoh ay ang mga plaques. Yung mga plagues na yan, yung mga sumpa na yan, ang nagpatigas sa puso ni Pharaoh.
Ganun din ang tao ngayon. Ang dami natin nakikita, gera. Yan, nandyan lahat yung plagues eh. Yung gera. Meron doon sa Las Vegas dati, sa parte ng Las Vegas, 2 weeks, a month ago, maraming grasshopper alam mo yon, naglalabasan, maging sa Saudi Arabia. Ayan, naglilitawan na yan eh. Mga plagues yan. Yung gera sa Gaza, yan, mga gera sa Ukraine, yung pag ni Elon Musk sa Mars, di ba? Yan yan, simbolo yan na talagang merong mga So pero hindi yan hindi tayo magre-repent diyan kasi hindi pa natin nararanasan yung hirap eh. 'Di ba? Sa totoo lang. Pero alam natin nangyayari yan sa mundo. And then the seal and the sixth seal, the six sounds ng trumpet ay yung lumabas yung 4 na horsemen. Yan. So hindi ko ba papaliwanag yan kasi mahaba tayo. And then the 7th is the kingdom come. So that is the promise of God that I wanted to emphasize. So ang promise ng Panginoon kung titingnan mo, pang 7 sounds, when the trumpet blows, the 7th trumpet blows and hear the sound, is the kingdom of God is here. Yun na yun. Siyempre, sabi ko nga, mahaba kapag pag-usapan natin ito. Pero sinasabi ko lang yung pinakabuod niyan. And then, let's go to 7 bowls. To 7 bowls, the 5 bowls that pour out is another thing, plagues. Ito na yung mga kometa, kung ano-ano na galing sa langit, na babagsak sa mundo, magnununog ng 3/4 of the world will be dead. Parang ganoon. Yan ang mangyayari. So, and then the 6th will be, the 6 bowls that pour out is the dragon and the beast. Makakalabas na sila. Yan, sa kanilang pagkatali. At dyan na sila mananalanta at magbibigay ng salot sa lahat. At magkukumbis ng mga tao na sasama sa kanya. Yan. And then the 7th would be the final depiction of the day of the Lord when evil defeated among the nation once and for all. May pag-asa, di ba? Yung pang-7 palagi may victory ng Lord. Yung pang-7 palagi, di ba? Makikita mo. So, ito yung mga battles naman netong nakita natin dito. So, merong 3 battles na makikita mo. Number 1 is the cosmic battle. Ito yung makikita mo sa Genesis chapter 3:15. Spiritual yan. At saka yung cosmic is somewhat like universal. Yung universe. The Messiah and his people versus the dragon. Conquered the dragon through the blood of the Lamb. Yan. Yan yung unang battle na makikita natin. Spirit versus spirit. Right? Second battle, what we will witness on the Revelation na nagsisimbol. Puro to symbolize, no? By the way, hindi to puro to lang. So the earthly battle means in Daniel 7, makikita mo yun. So Daniel 7 to chapter 12, the beast, 2 beasts empowered by the dragon. One is the military and what? Military power and the economic power. Right? The military power that conquers violence and economic machine propaganda that exalt this power as divine. The beast demands full allegiance for the nation, and that's symbolized by taking the mark of the beast, and his number is 666 on forehead and or hand. Now, this is the symbol meant for anti-Shema. Ano ba tong Shema? Now, what is the Shema? Shema is an ancient Jewish prayer of allegiance to God that found in the book of Deuteronomy 4:6, that hear our Lord, hear, O Lord, the Lord is God and the Lord is one. Yan ang panalangin ng mga mananampalataya sa Diyos na ang Diyos ay iisa. Yan ang ayaw ng kaaway. Yan ang ayaw ng dragon. Hindi! Diyos din ako, sabi ng dragon. Diba? Kaya nga na yun, dahil sa pride eh. Kasi gusto rin niya maging Diyos. O yan, oo. Pero ito, sabi niya,
ang mga Israel, sa prayer nila, nag-commit sila na itatak ng Diyos sa kanilang mga ulo at sa kanilang mga kamay para sila ay magkaroon ng commitment or partnership, we called it konanaya, na there is one God in my life. Do you have one God in your life? Kasi baka merong ibang Diyos kayo eh. O, di ba? Kasi kung may commitment kayo, you are under the Shema, the Jewish prayer that here is God, that here is Lord, there is one God, and He is God. Only God, right? Hear, O Israel, the Lord our God is one God. One God. Hallelujah. Yeah. Praise the Lord. That is hallelujah means. Di ba? Yan ang prayer. Yan ang prayer natin. Iisa ang Diyos natin, wala tayong ibang Diyos. Pero yung mga taong iba ang anti-Shema, they call themselves 666. Itong 666, symbol lang yan. Baka makita mo, literally, sinatakan ka ng 666, demonyo ka na. Hindi po. Number lang yan eh. Kasi sa Greek word, ang 66, ang letter nila is formed as like a number. So that's like the Hebrew word na sinasabi diyan na when they exalt their own power and economic security, ito yung symbol ng nation na merong power. So sinasabi dito, katulad ni Nero, kung pagko-combine mo ang pangalan na Nero Caesarea sa Hebrew word ay 666 sa Greek word. At pagkatapos, yung Babylonia, the same thing. Sa Greek word is 666. Nako, di ba? Ang lalim, no? Pastor, paliwanag mo. Hindi. Sa Bible study, mapapaliwanag ko yan ng maayos. Di ba? Pero dito, yung sinasabi ko lang yung ano tong mga to. Pero tandaan nyo, itong 666 is not just like literally bibigyan ka o tatatakan ka ng 666. Katulad sa Sweden, meron na sila yung chips. Yan, hindi naman 666 yon nakalagay. Basta chip lang na nandito tayo sa association na to. All this secret society or these things that we call it economic power, it's happening in the world today. Believe it or not. Diba? Bilyon-bilyon ng pera ni Elon Musk, saan niya gagawin nun? Alam mo, nung ginagawa niya, tutuklasan niya na makapunta siya sa Mars para siya ay mabuhay doon ng paternal. Sorry. Kahit na magpunta ka sa Mars, makarating ka ng Mars, mamamatay ka pa rin. Ito, magdidecay ito. Kasi ang promise ng Diyos, ibang katawan ang ibibigay niya sa atin kapag siya ay dumating na. Diba? Heaven and earth will pass away, but my word will still remain. Doon pa lang mga pangatawanan mo yan. Pero ang taong hindi na nananampalataya, wala. Nakatingin sila sa kanilang ekonomiya, sa kanilang kapangyarihan. Yung parang ginawa nilang Diyos ang pera. Kasi yung power, yun ang parang pinaka-Diyos nila. Dito ako magdidepende. Hindi dyan sa Diyos. Magtuklas tayo pa ng marami para makita natin na patunayan natin ang Diyos ay hindi totoo. Di ba Charles Darwin? Pero si Charles Darwin, namatay siya na nabigo. Totoo, Pastor? Yes. Although naka-impluensya na siya ng marami. Yung evolution, Big Bang Theory, those are theory. Mga teorya na in-experiment, pinaggastusan ng libo-libo, milyong-milyong dolyar. Hanggang ngayon, ginagastusan yan. Pagtuklas sa DNA. Sabihin ko, napakahirap naman ang pagtuklas ng DNA na yan. Hanggang ngayon, hindi pa nare-resolve ba? Bilyon-bilyon na ang pinakita. Pagtuklas ng dimension. Pagtuklas ng mga bagay na ganoon, na milagro. Hanggang ngayon, sinisikap ng tao, bakit may milagro? Bakit nangyayari yan? Kasi yung magic hindi nila kailangan tuklasin kasi trick lang. Pero yung milagro, katulad ng isang tao na merong cancer na sinasabi ng doktor, it's 3 days ka na lang or 2 weeks ka na lang at tapos nabuhay siya. At hindi siya namatay katulad ko. Nawala ang cancer. Di ba?
At meron mga taong nabubuhay, literally, na binuhay ni Kristo. Si mismong Kristo, tinutuklasan nila kung merong death and resurrection. Hanggang ngayon, tanong ng mga tao yan. Do you believe that Christ is dead and resurrected? Alam mo, Kristiyano nga, nagtanong sa akin yan. Meron ka bang preba, pastor? Na nabuhay nga muli si Kristo? Sabi ko sa kanya ganito. Wala akong preba na nabuhay si Kristo. Pero sa aking pamumuhay, nakita ko na siya'y buhay at nabuhay. Kasi ako, marami na akong dapat beses mamatay. Pero bakit ako hanggang ngayon ay buhay pa? Dahil kay Jesus, sabi ko. Yun ang preba ko. I'm the proof. Ngayon, maniwala ka hindi, wala na akong magagawa. Para, alam ko, naniniwala ako, kaya buhay ako dahil kay Kristo. Hindi ako naniniwala na buhay ako dahil sa mga gamot or ginamot ako ng doktor. Actually, nung nalaglag ako, back in 2006, yung pagkatapos kung bumakabalik mula sa nung namatay ang ate ko sa Pilipinas, nagpunta ako ng Pilipinas, tapos bumalik ako sa Texas, nagdadrive ako, na papunta sa church. Inatid ko kasi sa airport yung bata na isang young people na pinagpapastoran ko doon. Binangga ako, hindi ko kasalanan, binangga ako ng semi-truck. May record ako pa, pwede kong pakita sa inyo yan. Sabing ganoon, the accident fatal, according to the report, the accident is fatal but no one is dead. Oh, di ba? Ako yun, nandoon. Ginanon nga ng pinagpagpag ako ng Kasi pinagpagpagpag ko yung mga nasumabog sa akin na mga salamin. Durug-durug kasi yung kotse kasi nilagari nga yung kotse ko para makalabas ako. Tapos ginangganon-ganon ako ng pulis. Are you okay? Ito mga ambulance, 911, traffic nga yun. May mga nasa news pa ata. Hindi ko alam nangyari nun. Pero ginanon, kinapaka pa ako. Are you okay? Yes. I'm okay. Oh. Di ba? The Lord is with me. Miracle yung kanina. Sabi ko nga, it's something na I believe that God spoke to all of us that witnessed that. Oo. Kasi gusto natin makakita ng maraming ganyan pa. Hindi yung makita natin may namamatay o mga ganoon. Pero yung makita mo yung milagro, yung paano kumilos ang Diyos. Oh, di ba? Yeah. So, to make the story, yan. So, ito yung mga sinasabi natin na maliwanag po ba sa inyo yan? So, kung meron kayong mga katanungan, yan ay mga lang, sabi ko nga, kasi kung babanggitin ko ang Revelation, pag-uusapan niyan kahit ilang taon pwede. Kasi maraming pag-uusapan dyan. So anyway, ito yung mga simbolo. It's a power that, yung the nation become beasts when they exalt their own power and economic security as a fake God and then demands total allegiance. The Babylon was the beast on Daniel's day, then followed by Persia, Greece and Rome in John's day, and so it goes for the later nation that acts in the same way. Meron ba kayong country na specific na they act the same way? Amerika? Oh. Palagay nyo? Oh. Ako, number 1 na nakita ko, na yung ganyan, ang North Korea. Kasi North Korea ayaw nang merong Diyos eh. Ako lang ang Diyos. Si Wong Jung-ju. Jung. Oo. Diba? Siya lang ang may Diyos. Pag meron kang kahit anong pang reliyon ka, hindi ka pwede dito. Yan. Kasi they're depending, ako ang Diyos. Alam mo, doon sa Davao, ay sa may Mindanao, sa Surigao del Norte, merong Senyor Aguila. May statwa talaga, parang si Kim Jong-jong. Oo. Pareho. Kaya sabi ko, naku po, Panginoon Diyos, pati sa Pilipinas meron ng ganito. Kasi itong mga tao desperate. Di ba? Kakapit sila sa patalim. So, etong gano'n nangyari. They're on the economic power. Nakadepende sila sa tao, hindi sa Diyos. Maraming ganun tao ngayon.
Kaya tayo mag-ingat din. Wag natin, yan ang sinasabi ko, kung tayo tutulong, make sure i-direct nyo sila muna sa Panginoon bago kayo man lang tumulong o magbigay. Kasi ako, alam mo, hindi ako madamot. I can give everything that I could if necessary. If God tells me so, I will do it. Pero kung walang sinasabi ang Diyos, hindi ako basta-basta magbibigay kahit 5. Kahit $1 lang. Pastor, ang damot mo naman. Hindi. Basta sinabi ng Diyos, hindi. I need to listen to God. You know? Kasi meron ako tayong isang kaibigan, hindi ko babanggitin ang pangalan, may kausap siya sa Pilipinas. Pagkatapos niyang kausapin ito, ang sabi sa kanya, ang pinsan ko, meron siyang tumor. Pinakita pa ang video, nag-send ang video, may tumor nga naman. Nag-send siya ng pera. Sabi ko, sigurado ka na pinsan niya yan? Sigurado ka na yung video na yan ay totoo? Kinakausap mo to, kilala mo? Hindi. Diba? That's what we should know about. And people, na maraming scam, lalo na sa Pilipinas. Naku po, araw-araw nasa news yan. Yung mga scam na yan. Napakaganda ng mga pananalita, mga pangako, mga kung ano-ano, na mawin ang simpatiya mo. Pero magbibigay ka, walang pakundangan, kasi nga, hindi mo sinasabi sa Panginoon na tama ba itong gagawin ko. Because you know you have money at kailangan maging mabait ka. Hindi ko sinasabing maging madamot ka. Pero tandaan mo, if it is not glorifying God, don't give. Ako, yung mga homeless dyan, tatanungin ko, anong gusto mo? Kung pera, sabi ko, para saan? Para sa pagkain. Okay, bibili kita. Halika tayo sa grocery store. Yun ang sinabi ko. Ayaw niya. Bigyan mo na lang akong pera. Yung pang-grocery, bigay mo na lang sa akin. Ha? Hindi pwede. Sabi mo, para saan nga eh? Tinatanong ko, grocery store, sabi mo, alam mo mag-grocery, wala kang pagkain. Halika. Samahan kita, biligtang gatas, itlog, at kung anong kailangan, anong gusto mo. Pero ayaw niya. Ayaw niyang pumunta sa loob ng Cub Food. Sabi ko, halika. Malapit, ano. Hindi, pera ang gusto niya. Hindi. Di ko alam. So anyway, we have the wisdom. God will give us the wisdom. So that is the thing that we're talking about here. Today's word, we can see all of those. Maraming sa North Korea, talagang wala na lang siguro yung ibang magawa o talagang nakadepende na lang kasi siya yung power. Wala silang magawa. Kasi kung hindi, papatayin sila kung sasalungat sila. That is 666 right there. May nangyari ngayon yan. Sabi mo, Amerika. Pag-usapan na natin ang Amerika later. Bakit naging 6666 yan? Modern 6 eh. Okay, modern Babylon. Okay. So to make the story short, we have the 3 battles, right? The first battle is, the last battle is the Armageddon. So the first battle is the cosmic battle. The third battle is that is the earthly battle where you can find that 666. They depend on army, the power of a man, and economically power. Diba? Yan. So then the last thing is the Armageddon. This is the spiritual thing that we can talk about later. But I will give you a little bit of hint what is the Armageddon. The Lamb stand to oppose the beast with his army. Kanina kinakanta natin yan. Diba? With this army who gave their own lives to follow him. Then they shout the victory of eternal gospel, Revelation 14:6, and call everyone to repent and to worship God and come out to the Babylon that will fall and welcome them to New Jerusalem. Amen? So yun po, dyan tayo magtatapos at ang akin sasabihin that the theme expansion of these 3 things that we need to look at as well, aside from all of these things that na nabanggit ko na pwede nating pag-aralan, ay itong mga to na wag nating kalimutan. Ang pinaka-focus yung the fall of Babylon. Right?
From chapter 17 to verse 19, makikita mo yan paano mag-fall yung Babylon. Pangalawa ay yung final battle na madidipit ang evil. At ang pangatlo ay yung marriage of heaven and earth is 21 and 22, the promise of a new Jerusalem. So dito sa aking conclusion, ano ba tong promise of New Jerusalem? The promise of New Jerusalem sa akin, no, hindi ko nababasahin ang aking lecture dahil napakahaba. Simple lang, yung relasyon natin sa Diyos, yun ang promise ng New Jerusalem. The promise of New Jerusalem, it's written in the Bible that your name, it's written on the book of life. What is the book of life? That is the relationship between you and God. When you have the relationship between you and God, you have eternal life for sure. And what is eternal life? Ang sabi niya, walang hanggang buhay. Pero anong ibig sabihin ng walang hanggang buhay? Eh kung walang hanggang buhay, meron din yan sa impyerno. Walang hanggang buhay, meron din yan sa impyerno. So, ang buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos ay hindi katulad sa walang hanggang buhay sa impyerno. Ito lang ang sinasabi sa Biblia, sa Revelation, in Christ, the one who was and is to come, be your king and your Lord, is the one that God that promised you that saying, in my kingdom, no more suffering, no more tears, no more pain, no more death. So pagdating doon, di ka naluluha. Yun ang eternal life na gusto mo, di ba? Then, let Jesus reign in your life. Let Him be the King of kings. Let Him be the Lord of lords of your life personally. Now, kung tayo po ay hindi tayo sigurado na ang ating Panginoon ay siyang hari ng ating buhay o Panginoon ng ating buhay, I challenge you, ask the Lord. Because the Lord promised to us as a Christian, seek and you will find. Ask and it will be given to you. Knock and the door will be open. Hindi madamot ang Diyos. Pero tayo, nagdadamot tayo ng panahon natin. Tayo, nagdadamot na i-share natin ang buhay natin sa Panginoon. Magtrabaho muna ako hindi mo na ako mabibigyan ng pera pag pumunta ako sa church. Magtrabaho muna ako, hindi mo naman ako mabibigyan kung yahatid kita sa 3 oras kitang hahatid, hindi mo lang ako binigyan. Ano magpapala ako? Di ba? This is my point right here. Ang pinakapuntos ko dito. Who is the Lord of your life? Yourself? Someone else? Something else? Or Jesus? Yun lamang po ang pinaka-challenge ko dito. Now, kung wala ka Kristo, kapatid, kung alam mo na wala pa kang Kristo o relasyon sa Diyos, tina-challenge kita, tanggapin mo si Kristo bago pa man dumating ang huli. Kasi mahirap mabuhay dito sa mundo without Jesus. Kahit pagpilitan mo pa yan, sasabihin ko, darating at darating ang panahon, huwag mong hayaan, iupo ka ng Diyos kasi baka hindi ka na makatayo. Huwag mong antayin. Kaya mas maganda, bago ka pa maupo o mahiga, hanapin mo muna si Kristo. Sinabi niya, seek ye first, Matthew 6:33, na kinote ni ate kanina. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What it does tells you, no worries, no fear. Amen? Kung tayo po ay ganon, let's stand and respond to God. Panginoon, nandito po kami ngayon. Patawarin mo kami kung minsan kami nagkukulang sa aming panahon sa iyo, Panginoon Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos, kung minsan nawawala ang aming focus sa aming relasyon sa iyo, Panginoon Diyos. Dahil sa dami ng aming nakikita, sa dami ng bigat na problema, doon kami nakapokus instead sa iyo. Lord, I just pray right now, we will come and bow down to you and worship you and say,
May you reign in us. Maghari ka, Panginoon, sa amin lahat, O Diyos. Pati sa aking mga kapatid na wala dito, Lord, inihingi ko po, Lord, maging sa aking sarili, ikaw ang maghari. Ikaw ang aking Panginoon. At mangyari po yun sa aking buhay, sa aming mga buhay, Panginoon, sa aking mga kapatid na nandirito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ibuhos niya ang kanyang masaganang pagpapala ng lakas ng loob para tumayo sa katotohanan. Nabigyan kayo ng kapayapaan. Nabigyan kayo ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. At bibigyan kayo ng pag-asa na walang hanggan. At bibigyan kayo ng Diyos ng kanyang pagmamahal na bilang isang anak niya na tunay. At siya ang Diyos nyo at yung inyong Ama na tunay. Sumainyo ang pagpapalang ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Jesus, sa pagtunog ng trumpeta. Tumpak yung preaching ngayon. Kailangan nating maging ready sa pagtunog ng trumpeta para madala tayo. Amen. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisat mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta. Tunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisat mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta. Si Jesus ay darating na, sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta. Si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Amen. Thank you. Siya ang hari ng lahat, pero hindi lahat kukunin niya. Merong maiiwan. Lord, have mercy. Thank you, Lord. Anong ibig sabihin ng patay? Ibig sabihin hindi buhay.